tanghali, hapon, araw sa iyo, Glyza, no? Nandito kami kasi siyempre, 'di ba, scout kita. Meron lang akong ikukwento about sa mga scout ko or isa sa scout ko. May naglapit sa iyo sa akin. Yan si Kuya Willie, no? Si Winslow Vlogs, di ba? Ngayon, nung nakita ko yung sitwasyon mo, karapat dapat kang tulungan. Ito ay kwento lang, ano? Meron akong na-scout dati na isang karapat dapat talagang tulungan na isang tao. Sa madaling salita, yung pangangailangan niya na ibigay. Natulungan siya, no? Ngayon, nung natulungan siya, ang buong akala ko, okay na. Kasi nakuha na yung tulong, inaibigay na yung tulong. Sa hindi nasahan, lumapit or naghingi ng advice, suggestion. Kasi kailangan niyang, kumbaga, tatayo sa sarili niyang paa. Na sa kanya lang, na siya lang. So ako naman, ang ginawa ko, kasi nangangailangan ng tulong, binigay ko yung tulong ko. Nang naibigay ko yung tulong sa kanya, nawala yung tinatawag na pagiging tapat. Ako naging tapat sa kanya, sa pagtulong ko. Lagi ko sinasabi, tulong ko sa iyo, walang kapalit. Wala akong hinihintay na kapalit. Kasi yan ay pagtulong. Bahagi yan ng tulong. Pagtulong. Kasi kami nga ay nasa Team Kalingap. So sa bandang huli, may mga desisyon na hindi ko na alam. Umayaw, may vlog. Pero kailangan kong malaman kung anong dahilan. Sa madaling salita, hindi ko alam kung anong dahilan. Kaysa may ganito, kaysa may ganyan, kaysa may ganon. Siyempre, ako, yung tulong ko para sa kanya, para sa kanila, ay buong buo. Kaya nga, nagtiwala ako. Halos lahat na sa akin, sa amin, ay itiniwala ko sa kanya. Hanggang sa nagkaroon ng, yun nga, hindi magandang, hindi magandang pagtatapos yung aming bilang scouter niya at bilang na-scout ko. Natulungan. Pero sa akin naman, yung tulong na yun, hindi ko naman hinihingian ng kung ano man nakapalit. Ang akin lang, yung magiging tapat sana. Na kung ano yung dahilan, kung bakit ayaw na magpa-vlog, ano yung dahilan, kung bakit tumatanggi na sa tulong, ano yung dahilan. Napakadali lang naman eh. Sabi ko nga, ang tanong ko nga, alin ba ang mas mahirap? Yung magsabi ng totoo o yung ililihim yung totoo? Para sa iyo, Glyza. Ano ang mas okay? Mas okay sa iyo, mas maganda sa iyo, yung magsabi ng totoo, magsabi ng tapat o yung kumbaga paikot-ikutin muna. Mas maganda po siguro kung sasabihin nilang po yung totoo kaysa malaman pa sa ibang tao. Siyempre kapag nalaman ko doon sa ibang tao, parang may sobra na, saka may kulang kumbaga sa mga kwento. Kaya parang, siyempre yung tunay na kwento, parang napapalitan po ng iba. Kaya parang, doon po nagkakagulo yung parang mga tao, nagkakaroon ng mga galit, parang ganun po. Yun, tama Kuya Winslow, di ba? May kasabayan dyan, tatay, na pag nagpadala ka ng istorya, nadadagdagan. Pag nagpadala ka ng ulam, nababawasan. Yun, di ba? So bakit tayo napunta sa ulam? Kasi hinalinturad ko lang, tatay, yung sinabi ni Glyza. Doon sa sinabi niya na mas maganda yung galing sa kanya kaysa sa ibang tao niya malalaman. Yun. Sa iyo, Kuya Fer, ano yung ano yun naman yung pwede mong may ano doon sa ganong estado na usapin? Na ano ba ang mas okay? Mas maganda yung magsabi ng totoo o paikot-ikutin mo na? Ang maganda doon, kung yung tumulong ay tapat, dapat
yung tinulungan tapat din. Yun! Kasi nga, kung hindi tapat yung tinulungan, tapos yung tumulong ay tapat, kawawa yung tumulong. Yun. Tama, Kuya Per. Ngayon, ano na natin yan, guys, Kuya Winslow, Kuya Per, kasi tapos naman na yan. Ngayon, dadako tayo dito kay Glyza. Tanong ko lang sa iyo, Glyza, no? Ikaw, talagang as in, nakita namin yung sitwasyon mo, di ba? Kasi, ikaw ay bunso, tama? 5 kayong magkakapatid. Yung isa mong kapatid, nag-aaral. Opo. Saan siya ngayon na lugar? Nasa Legazpi po. Legazpi. Nag-aaral siya sa DTC. Ano yun? Nagtatrabaho siya? Apo, self-supporting. Oo. Ilan taon na nga ba siya? 23 po, magto-24. Ano siya, lalaki, babae? Babae. Buti wala pang pamilya. Wala po. Gusto niya din po kasi makapagtapos po muna, tapos makatulong po sa amin. Mas lalo na po sa akin. Yun. So, meron kang kapatid na hindi nag-aaral. Meron po. Ilan? Isa lang. Isa na lang po. Isa na lang. Lalaki. Iyo si ate mo, isa. Si ate po, nag-aral po siya, pero di po siya nakapagtapos. Yung lalaki, anong grade ang inabot niya? Grade 10 lang. Grade 10. Si ate mo, isa? Grade 8 lang po. Grade 8. O, di ba? So, mayroon kang kapatid na nakapag-asawa na or may pamilya na. Meron. Ilan ang anak niya? Isa lang. Ano siya, babae, lalaki? Babae. So, ilan kayong babae? 4. 4. So, isang lalaki. So, ibig sabihin, magmula sa panganay hanggang sa iyo ay wala pang natatapos sa pag-aaral. Hindi, yun pong nag-asawa po, nakapagtapos po siya. Anong nabot niya na College po, 40. fourth year college? Pangilan ba siya? Sumunod po kaya. Isa. Pangalan. Bali, pangalawa. Okay. So, ibig sabihin pala dito, Glyza, nung panahon, ay ano yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo? Dati po, nung buhay pa po si Papa, talagang parang mahirap na din po kasi simula po doon nung kahit buhay pa po si Papa, parang nabalay na po sa amin si ate tsaka yung pangalawa po kasi nagtatrabaho po sila. Pareho. Okay. So, yun nga. Ang punta natin dito, no? Ikaw, isa sa gustong matulungan. No? Ako, ito, sila, Kuya Winslow, Kalinga Fair. Gustuhin man nilang makatulong sa akin para matulungan ka, pare-pares lang kami. As in, pare-pares din tayo na wala, no? Ngayon, halimbawa, meron magmagandang loob sa'yo na may mag-sponsor sa konting halaga or sa, kumbaga, step by step. Yung isang part ay yun muna yung gagawin niya, magiging daan para yun ang itutulong sa iyo. Siyempre, 1, 2, 3 at dumami, nadagdagan yung sponsor or tutulong sa iyo. Gaano mo ba papahalagahan yung itinulong or mga tulong nila sa iyo? Para sa akin po, parang, syempre, pahalagan ko po sila. Hanggat, kahit makuha ko na po yung mga gusto ko, makapagtapos man po ako ng pag-aaral, sana, someday. Tapos, makamit ko po yung mga pangarap ko, or mabigyan ko na sila mama ng magandang buhay. Tatanungin ko pa rin po yun ang utang na loob po sa kanila. Para po kasi, kung in case po na kung may tumulong man po sa akin, yun nga, parang nagpapasalamat po ako sa kanila kasi sila yung naging way para maabot ko yung mga gusto ko o makuha ko.